Magandang araw po, Sir Jess. At sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Manuel. At katulad ng ibang nagbahagi ng kanilang mga kwento sa inyong pong channel, ay meron din po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa mga kwentong kababalaghan ng mundong ating ginagalawan. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Ang pagiging isang mayaman, Sir Jess, ay pinapangarap ng isang tao. Sino mang taong nasa mababang antas ng pamumuhay sa lipunan ay pilit na nagsusumikap, kumakayod, umaga man o gabi, magkaroon lamang ng sapat na perang ipon upang makapagtayo ng anumang maisip na negosyo, sa pag-asang iyon ang magiging simula ng kanilang pagiging mayaman. At ang iba naman ay nakikipagsapalaran sa buhay na makarating sa ibang bansa na kahit pa'y labag yun sa kanilang loob, dahil hindi nila alam kung anumang kapalarang naghihintay sa kanila doon, ay pilit nila itong ginagawa, makapag-ipon lang ng malaking pera, matupad lamang ang kanilang mga pangarap sa buhay, lalo na para sa kanilang pamilya, upang kahit paano'y maibigay sa kanilang mga anak ang magandang kinabukasan. Alam nilang yon ang magpapabago sa takbo ng buhay ng kanilang mga anak. Kaya naman po, Sir Jess, saludo po ako sa mga magulang na kasalukuyang nasa ibang bansang nagtitiis para lamang sa kanilang pamilyang nasa Pinas. Kayo po ang totoong bayani. Mabuhay kayong lahat. Ang iba naman sa mga taong gustong magkaroon ng marangyang buhay ay kumakapit sa patalim at gumagawa ng mga gawaing labag sa batas, dahil sa ang kanilang gusto ay ang mabilisang pag-asinso o pagyaman. Ngunit iba po, Sir Jess, ang naging buhay nitong si Mang Leonardo Aragon, na siyang magiging bida sa ating kwentong ito. Dahil, Sir Jess, sa isang lugar na sakop ng Kabisayaan noong mga panahong hindi pa uso ang mga makabagong kagamitan o kasangkapan na siyang nakikita natin ngayon, o talagang masasabing wala pa sa modernong panahon, ay nag-iisa lamang may kaya o nakakaangat sa buhay, itong si Mang Leonardo. At ang pinanggagalingan ng kanyang yaman ay sa mga palayan, sa mga niyugan, at sa iba't ibang makukuhang yaman sa karagatan, gamit lamang ang kanyang mga bangkang kanyang ipinagkatiwala sa mga taong kanya ring mga kabaryo. Bawat palayan, Sir Jess, at mga lupang may mga tanim na mga niyog at iba't iba pang mga produkto sa bundok, ay may mga tao siyang pinagkakatiwalaan doon. Siya na rin ang piniling ihalal ng mga tao sa kanilang baryo na siyang maging punong barangay sa kanila, dahil na rin sa kanyang kakaiba at ginintoang pag-uugali. Nag-iisang anak lamang itong si Mang Leonardo ng kanyang mga namayapang mga magulang, kung kaya't normal na sa kanya iwan at ipamana ang lahat ng mga pag-aaring yaman at lupain ng kanyang mga magulang. Simulat sa pool, Sir Jess, mula pagkabata, ay namulat at lumaki itong si Mang Leonardong may takot at marunong kumilala sa Panginoon. Isang taong may matibay na pananampalataya sa Diyos at marunong rumespeto ng kapwa. Hindi rin nawawala sa kanyang hangarin ang taos sa pusong pagtulong sa kanyang kapwa. Kilala man niya o hindi, palagi siyang nangunguna sa pagtulong sa kanyang kapwa, sa mga taong kumakatok sa kanilang pintuan upang humingi ng tulong. Nananatiling nakabukas ang kanilang pintuan para sa lahat. Meron silang 3 mga anak na mga mabubuting mga anak at maganda, mapagmahal at maalagang asawang si Aling Corazon, na walang ibang ginawa kundi ang sumuporta sa lahat ng ginagawang pagtulong ni Mang Leonardo sa mga taong nangangailangan, maging ito'y pinansyal man o espiritual. Kapitan Aragon, kaya kami naparito o ang aking mga kasama dahil sa gusto lamang namin sabihin
at ipaalam sa iyong nakahanda ako o kami na tumulong sa inyo at sa iyong pamilya. Sukdulan mang aming itaya ang aming mga buhay para lamang sa iyo at sa iyong pamilya, ang sabi ni Camagno kay Mang Leonardo noong minsang pumasyal ang mga ito sa mismong tahanan nila Mang Leonardo. Dala ang kanilang mga kargada o mga armas sa pagkikipaglaban. Ang grupo ni Camagno ay grupo ng mga rebelde sa kanilang bayan noon na walang sawang nagpapaalaala kay Mang Leonardong palagi silang nasa kanyang tabi. Oras na may problemang dumating sa kanyang nasasakupang baryo, lalong-lalo na nga Sir Jess, sa kanyang pamilya na walang hinihinging pabor o anumang kapalit, sapagkat mataas din ang kanilang pagkakakilala at pagrespeto kay Mang Leonardo. Maraming salamat sa iyo at sa inyong grupo, Camagno. Hayaan mo't kung sakali mang may mabigat na problemang dumating sa buhay ko, lalong-lalo na nga sa aking mga kabaryo, kayo ang unang-unang lalapitan ko. Sagot naman niya kay Camagno o sa kanilang grupo. Mahirap na kasi, Kapitan Aragon, dahil sa alam mo naman ng mga tao na kahit pa anong gawin mong pagtulong at pagmamalasakit sa kanila, ay sadyang hindi maiiwasang may mga taong mapagsamantala at mapang-abuso sa kapwa. At saka, yung din ng utos sa akin ni Cateriong, lahat ng mga sinabi ko sa iyo ay galing din sa kanya. Paano, Kapitan Aragon? Kinakailangan na naming magpaalam. Salamat sa mainit na kape at somang gawa sa kamote. Pagkatapos nilang sabihin yun sa kanya, tuluyan na ngang umalis ang mga ito. Ngunit habang sila'y papalayo sa kanilang tahanay, nakatitig sa kanila si Mang Leonardo at napapaisip siyang kung bakit ganoon na lamang ang paalala sa kanya ni Cateriong. Alam kasi niyang si Cateriong na isang matandang pinuno at iginagalang ng mga miyembrong rebelde ay pinaniniwala ang may taglay na mutya sa kanyang katawan. Iyon ang matunog at usap-usapan ng lahat ng mga tao sa kanila. At yun din ang dahilan kung bakit hindi sila kayang hagilapin ng mga sundalong naghahanap sa kanila sa kagubatan, na kahit pa'y suyuri na nga nila ang kasuluk-sulukan ng gubat sa iba't ibang baryong sakop ng Kabisayaan, ay ni Anino, ni Caterio ay hindi nila makita. Bagamat masasabi, Sir Jess, na sila ay grupo ng mga taong komunista o mga taong tutol sa pamamalakad ng gobyerno, subalit batid ni Mang Leonardo ang kanilang mabuting prinsipyo. Ang totoo po niyan, Sir Jess, walang pinapanigan itong si Mang Leonardo. Pareho ang kanyang pakikisama sa lahat, rebelde man o sundalo. Minsan na rin niyang nakausap at nakita ng personal itong si Cateriong noong minsang sila'y dumalaw sa kanilang tahanan kasama ang kanyang mga miyembro. Nakita niya itong may suot-suot na kwintas sa kanyang leeg, isang kakaibang kwintas. At kung ito'y ilalarawan, ay nagmistula na itong isang ermitanyo kung siya'y titingnan. Lumipas pa, Sir Jess, ang mga araw hanggang sa isang magandang bangkang pandagat. Ang nooy tumatakbo papalapit sa dalampasigan ng kanilang mismong baryo. Nakita ito ng lahat ng kanyang mga kababaryong, mga mandaragat, at nang tuluyan nang dumaong sa dalampasigan, ay nakita ng lahat ang 5 mga kalalakihang sakay ng bangkang iyon. Magagara ang suot ng mga ito, yung mga kasuotang mamahalin, lalong-lalo na ang isang matandang lalaking kasama nilang bundat ang tiyan, may suot na mamahaling sombrerong pabilog at nakaipit sa kanyang bibig ang nagbabaga at umuusok na sigarilyo. May mga gintong suot sa kanyang palaplusuhan at sa kanyang leeg, at kung ito'y makatingin sa kanila, parang ito'y nandidiri sa mga mangingisda. Isa itong mayamang tao, makapangyarihan at maimpluwensya. Iyon ang sa tingin at usap-usapan ng lahat ng mga mangingisdang nakasaksi sa kanila. Kitang-kita pa nila itong
inaalalayan pababa ng bangka ng 3 sa mga kalalakihang kasama niya at halos buhatin na nga nila ito upang hindi lamang mabasa ng tubig dagat at kumikintab ang kanyang kulay itim na mamahaling sapatos. Hindi ito pamilyar sa kanilang lahat, pero sa tingin nila nanggaling pa ang mga ito sa kanilang bayan. Psst! Psst! Lumapit ka nga rito! Dalian mo! Buwisit! Asar na pagkakasabi at pagkakatawag ng isa sa mga kasama ng naturang mamang mayaman sa isang mangingisdang habalang nag-aayos ng kanyang lambat. Hindi kalayuan sa kanila. Busangot pa ito at parang galit sa mundo kung siya'y titingnan, at parang aso lang ang tinatawag nito nang sila ay tuluyan na ngang nakaapak sa buhanginan ng dalampasigan. Makikita namang palingalinga sa paligid ng baryo ang mayamang matanda habang bumubuga ng usok ng sigarilyo sa kanyang bibig, at dahan-dahan itong inilalagay sa kanyang mga mata ang kanyang hawak na isang sunglasses. Bakit po, boss? Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Nauutal na tanong ng pobreng mangingisdang si Mang Dadoy sa walang ugali at walang mudong tauhan ng matandang mayaman na yon. Samantalang ang iba sa mga mangingisdang naroon ay nananatiling nakamasidlang at nakatuon lang ang paningin sa kanila. Itigil mo muna yung ginagawa mo at dalhin mo kami sa bahay ni Leonardo Aragon. Di ba kilala mo siya? At siya'y taga rito? Ang wika pa nito kay Mang Dadoy na parang ito'y hindi mahilig kumain ng ginisang upo dahil hindi ito marunong mangupo sa taong di hamak na mas matanda pa sa kanya. Sa halip ay si Mang Dadoy pa ang nangungupo sa kanya. Opo, kilala ko siya. Katunayan po, siya ang aming punong barangay dito. Wala akong pakialam at hindi ako interesado kung siya man ang inyong kapitan o mayor man dito. Basta, dalhin mo kami sa kanya. Dalian mo! Buwisit! Sa inasal na yun ng lalaki sa kanya napayuko na lamang ang kawawang si Mang Dadoy at sinamahan niya ang mga ito sa mismong tahanan nila Mang Leonardo. Halos lahat ng mga residente sa daan ay sa mga taong yun nakatingin, lalo na sa matandang lalaking kasama nila habang papalapit na sila sa mismong kinatatayuan ng bahay nila Mang Leonardo. Tinawag kaagad ni Mang Dadoy ang pangalan ni Mang Leonardo nang sila'y nasa labas na ng kanilang nakasaradong pintuan ng bakod. Bumukas naman ang pinakang pintuan ng kanilang bahay at inilawa noon si Mang Leonardo. Pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang pintuan ng bakod. Magandang araw po, Mang Dadoy. Mga tiyong, pasok po kayo sa loob ng aming maliit na tahanan. Alok niya sa kanila. Subalit, hindi na kinakailangan pa iyo. Hindi rin naman kami magtatagal pa. May importante lamang kaming sasabihin sa iyo. Napaka-importante. Bigla ang wika sa kanya ng matandang lalaking sa tingin ni Mang Leonardo amo ng 4 na kalalakihan. Kap, dito na muna kayo't kinakailangan ko pang tapusin ayusin yung aking nasirang lambat. Pagpapaalam ni Mang Dadoy kay Mang Leonardo. Sige po, Mang Dadoy. Maraming salamat po. Chong, ano po bang ibig niyong sabihin? At saka, ano po bang ibig mong sabihin? At saka, bakit po ayaw niyong sa mismong loob ng aming tahanan natin pag-usapan kung anumang importanteng bagay ang inyong sadya? Banaag ng pagtataka ang itsura ni Mang Leonardo nang kanyang sabihin yun sa kanila. Makulit ka rin Di ba't sinabi ko sa iyong hindi na natin kinakailangan pang pumasok sa loob ng inyong madumi at nabubulok na tahanan dahil dito pa lamang sa labas ay may mga importanteng bagay kang dapat na malaman. At saka hindi Chong ang pangalan ko. Masyadong mo yatang minamaliit ang pangalan ko at pagkatao ko Manang-mana ka sa iyong amang sakim.
Miguel Guerrero. Yun ang pangalan ko, iho. O mas kilala sa tawag na si Don Miguel Guerrero. Inis namang sagot sa kanya ng matanda. Ganoon po ba, Don Miguel? Kung ano man po ang sadya ninyo sa akin, kung maaari po, sabihin nyo, sapagkat nakahanda po akong makinig. Pero, wag na wag po sana ninyong idadamay ang pangalan ng aking amang matagal nang pumanaw. Lalo na, ang paratangan mo siyang isang sakim, Don Miguel. Pasensya na po, Don Miguel. Pinalaki ako at nagkaisip pero, hindi katiting. Nang pagiging isang sakim, ay hindi ko nakita sa aking ama na gaya ng sinasabi mo. Pigil ang galit na nag-uumpisa ng namumuo sa kaloob-looban ng pagkatao ni Mang Leonardo nang kanyang sabihin yun sa matandang kaharap na si Don Miguel Guerrero. Ha! Gusto mo ng katibayan, iho? Upang patunayan ko sa iyong sakim at hindi lamang sakim ang ulupong mong ama na si Eliezar Aragon, kundi isa pa siyang magnanakaw. Dahil ang katulad ng ama mo'y isang anay na pilit na gumagapang at kumakapit sa isang mamahalin at matibay na kahoy, at pagkatapos ay pilit niya itong sisirain upang magsilbi niyang tirahan. Ha! Masasakit at may diing mga katagang binibitawan ni Don Miguel sa kaharap na si Mang Leonardo. Hindi na nga nakapigil pa itong si Mang Leonardo ng kanyang sarili dahil sa ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang siraan ang kanyang pinakamamahal na ama, sapagkat alam niyang hindi ganoon ang ugaling meron ang kanyang ama. Kung kaya't wag na wag mong muling babanggitin ang mga paninirang yan sa aking ama. Higit na mas kilala ko ang aking ama kesa sa inyo. Nang sabihin niya yun sa kanila nag-alala at nabahala itong si Aling Corazon, maging ang kanilang tatlong binatang mga anak, dahil noon lamang nila nakita at narinig na tumaas ang boses ng kanilang padre de pamilya. Mabilis silang lumabas ng kanilang bahay at tinahak nila ang kinaroroonan ni Mang Leonardo at kanila itong pinagsabihang maging mahinahon at huwag idaan sa init ng ulo ang lahat, maging ang ilang mga residente sa kanilang baryo noon ay sa kanila na nakatuon ang kanilang mga atensyon. Gilbert, ilabas mo sa dala mong envelope ang katibayan o patunay kung ano ang dahilan kung bakit tayo naririto. Pagkatapos na sabihin yon ni Don Miguel sa kanila mabilis ngang inilabas ng kanang kamay nito o ng kanyang alalay na nagngangalang si Gilbert ang isang sinaunang envelope at kanyang inilabas ang isang pamilyar na papel. Isa itong papel na kung saan nakalagay doon ang pangalan at pirma ni Don Guerrero. Isa itong titulo kung saan sinasabi ng titulong yon na si Don Miguel Guerrero ang nagmamay-ari ng lahat ng lupaing nasa pag-aari ni Mang Leonardo. Hindi ka naman siguro tanga at mas lalong hindi ka bobo, iho. Leonardo Aragon. Ha! Siguro naman ngayon, alam mo na kung ano ang dahilan kung bakit ako naparito at kung bakit ako nagsasayang ng oras sa isang walang kwentang taong katulad mo. Sambit pang muli ng Don. Sa nooy butil-butil na ang pawis sa noo ni Mang Leonardo habang kanyang tinititigang maigi ang naturang titulo. Hindi ito totoo. Gawa-gawa niyo lamang ito. Bulag ka ba, iho? Leonardo Aragon. Ngayong naipakita ko na sa iyo ang katibayan na sa akin ng lahat ng lupaing nasa iyo ngayon. Ikaw, bakit hindi mo ilabas at ipakita sa akin ang titulo o katibayang nagpapatunay na ikaw nga ang nagmamay-ari ng lupaing hindi sa iyo at mas lalong hindi pag-aari ng iyong ama? Huwag kang magkalala, iho. Bibigyan pa kita ng 1 hanggang 2 linggo upang makapag-isip-isip ka. Ngunit, pagkatapos ng 2 linggong palugit ko na yon, ay kinakailangan mo nang iwan at palayasin ang lahat ng mga tauhan mo, pinagkatiwalaan mo, sa mga lupang
pag-aari ko sa mga niyugan at maging sa mga palayan. Wala nang maisagot pa si Mang Leonardo sa nakangising si Don Miguel, maging ang mga tauhan nito'y pare-pareho na rin mga nakangisi sa kanya. Ngising nakakainsulto, samantalang makikita namang paunti-unti nang kumakapal ang lahat ng mga tao sa kanilang paligid at naging matatalim ang titig ng mga ito sa grupo nila Don Miguel. Walang maipakitang titulo sa kanya itong si Mang Leonardo dahil wala namang iniwan sa kanya ang kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Basta't ang pagkakaalam niya'y binana lang din ng kanyang mga yumaong mga magulang ang lupang nasa kanyang pag-aari, sapagkat hindi pa uso ang titulo noong mga panahong yon ng kanyang mga lolo. Papaano Eho? Hindi na ako magtatagal pa. Tandaan mo Eho, 2 linggo. 2 linggo lang ang palugit na ibibigay ko sa iyo. Sa loob ng 2 linggong yon, at hindi mo pa binibitawan pa ang lupaing hindi mo naman talaga pag-aari, ay mapipilitan akong gawin ang hindi ko dapat na gawin. Tayo na, mga bata! Malapili ko lang banat ni Don Miguel sa kanya bago ang mga ito tuluyang tumalikod sa kanila at naglakad na sanang paalis. Ngunit, sandali lang, Don Miguel, may gusto lamang akong itanong sa iyo. Sino ba talaga kayo? At ano ang kaugnayan niyo sa aking mga magulang? Dahil ni minsan ay hindi ko narinig sa kanilang bibig o ng aking mga magulang na binanggit nila ang pangalang Miguel Guerrero. Ang tanong ni Mang Leonardo sa kanya ng seryoso. Totoo yan. Mawalang galang na Don Miguel. Ako si Tomas at patagal na akong naninirahan sa baryong ito. Dito na ako tumanda at isa ako sa naging kababata at kaibigan ng ama ni Kapitan Leonardo Aragon. Ang kanyang amang si Elizar Aragon. Wala kaming kilalang Miguel Guerrero. Hindi ka namin kilala. Sa sinabing yun ni Mang Tomas ay nagsigawan na ang lahat ng kanyang mga kabaryo na nasa paligid nila at paulit-ulit nilang sinasabing lumayas na ang grupo nila Don Miguel. Lahat sila ay nasa panig ng kanilang butihing kapitan. Bahagya namang napatigil sa ginagawang paglalakad ang grupo nila Don Miguel at hinarap nito si Tatang Tomas at si Mang Leonardo. Ang titulong ito ang magpapatunay ng lahat na totoo ang mga sinasabi ko. Bukod doon ay wala nang iba pa. Ngayon, kung talagang gusto niyong makilala kung sino ako, magtanong-tanong kayo sa bayan kung sino si Ginoong Mateo Limboa. Wag na wag niyong sabihin hindi niyo siya kilala dahil siya lang naman ang kaisa-isahang taong may malawak na lupaing pag-aari dito sa bayang ito. At kasama na nga doon ay ang lupang inangkin ng iyong mga magulang, Eho. Sabi pa sa kanila ni Don Miguel. Sandali lang. Ibig sabihin ay ikaw si Miguel Limboa, ang anak ni Mang Mateo Limboa. Gulat na pagkakasambit ni Tatang Tomas sa kanya. Ha 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 ha. Oo, ako lang naman ang kaisa-isahang anak niya at wala nang iba pa. Ginamit ko lamang ang apelyido ng aking ina. Sus Maria Josep, kaya naman pala magkapareho kayo ng ugali ni Mang Mateo. Hay! Pabulong na sabi ni Tatang Tomas. Ano ka mo? Anong sinabi mo, Tatang? Tanda! Wala. Ang sabi ko, kaya pala magkamukha kayo ng iyong ama, ng ama mong sakim. Pagkatapos nooy nagpatuloy na nga ang mga itong naglakad papuntang dalampasigan kung saan naandoon naghihintay ang kanilang bangka. Habol tingin at masasama ang tinging ipinupukol sa kanila
ng lahat ng mga tao sa baryong iyon dahil sa hindi nila nagustuhan ang kanilang kayabangan sa kanilang mismong baryo. Tatang Tomas, sino po? Sino po ba? Si Mateo Limboa. Ngayon ko lamang po kasi narinig ang kanyang pangalan. Tanong ni Mang Leonardo sa katabing si Tatang Tomas. Si Don Mateo! Si Don Mateo Limboa ay ang nag-iisang makapangyarihan at kilalang kilala siya noong kapanahunan namin ng iyong ama. Kilala ito sa pagiging kahaman o sakim sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa mga lupa. Kinakamkam niya ang lahat ng lupaing kanyang magustuhan. Kaya naman, hindi nakakapagtakang pareho sila ng ugali ng kanyang amang si Don Mateo. At malakas ang kutob kong ang titulo ng lupang kanyang ipinakita ay kanyang minanipula. Ang ibig kong sabihin ay gawa-gawa lamang nila. Mayaman siya, kaya sisiw lamang sa kanya ang magpagawa ng piking titulo. Nang marinig niyang sabihin yon ng matandang si Tatang Tomas, ay aminado siyang masyado siyang nag-aalala na baka mawala sa kanya ang minanang lupain galing sa kanyang mga mahal na mga magulang. Pinangakuan naman siya ng lahat ng kanyang mga tauhang kanyang piniling mamahala sa kanyang may kalawakang lupain sa bundok na kanyang pinagparte-parte sa 8 katao upang sila ang mamahala sa kanyang mga niyugan at iba pang produkto doon. Sinabi nila sa kanyang karamay niya ang mga ito. Sa oras na bumalik sa kanilang baryo si Don Miguel at ang kanyang mga alalay, lumipas ang ilang araw, Sir Diez. Mula nang binisita siya ni Don Miguel ay kinakitaan na ng pananamlay ang itsura ni Mang Leonardo. Talagang masyado niyang inisip ang sinabi sa kanya ng mayamang matandang yon. Problemado siya at hindi na niya alam pa kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang ipaglaban ang lupaing pilit na kinukuha sa kanya ng mayamang matanda. Ngunit hindi niya alam kung papaanong paraan o kung ano ang kanyang gagawin. Wala siyang hawak na titulo o anumang katibayang magpapatunay na sa kanyang mga magulang talaga ang lupang nasa kanya. Paniguradong pagtatawanan lamang siya sa husgado sa oras na sila'y magkaharap dahil sa naisip niyang bukod sa mayaman ang naturang si Don Miguel ay may hawak pa itong katibayan o titulo. Pilit ring sumasagi sa kanyang isip na hayaan na lamang ang lupa at tuluyan na nga itong isuko sa matandang si Don Miguel. Ngunit hindi niya kayang gawin yon dahil sa mahigpit ang tagubilin sa kanya ng kanyang yumaong mga magulang na pagyamanin niya ang kanilang lupain, lalo na nga sa bundok, upang hindi sila maghirap at makatulong na rin sa kapwa. Nasa ganoon siyang mga isipin habang siya'y makikitang nakaupo sa upuang nasa kanilang sala ng mga 8:00 ng gabi nang bigla na lamang kumahol ang kanilang nag-iisang alagang aso kasabay ng pamilyar na boses na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang boses ni Camagno. Kasama nito ang kanyang 8 mga armadong mga tauhan at kanya silang pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Kapitan Aragon, dumating na sa amin ang balita tungkol sa mga taong bumisita at nambastos sa iyo. Kapitan Aragon, baka may maitutulong kami sa problema mo. Direkta at walang paligoy-ligoy na wika sa kanya ni Camagno habang silang lahat ay makikitang may hawak na tasang may lamang kape dahil sa sila'y ipinagtimpla ni Aling Corazon. Napabuntong hininga muna itong si Mang Leonardo bago siya nito sinagot. Kahit kailan, Camagno, ay hindi ko basta-basta ibibigay sa kanila ang lupang minana ko sa mga magulang ko. Kahit na anong mangyari. Pero paano? Paano ko gagawin yon? Ayaw kong mawalan ng lupaing pagsasakahan ang mga taong pinagkatiwalaan ko sa aming lupain. Mga taong pagsasaka at karagatan lang ang pangunahing kanilang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nalulungkot ngunit may diing sagot niya kay Camagno. Nauunawaan namin ang sitwasyon mo ngayon,
Di ba't yun ang sinabi ko sa'yo noon? Na talagang may mga taong masyado kong umapak sa mga taong alam nilang kaya kanilang apakan. Wala silang pakialam kung mabuting tao ka man o hindi. Ang mahalaga lamang sa kanila ay kayamanan. Mahihirapan ka, Aragon, napigilan sila kung ikaw lamang mag-isa, lalo na't isang mayamang tao at sakim, si Don Miguel. Si Don Miguel Guerrero, anumang oras na gustuhin niyang ipatudas ka sa kanyang mga tauhan, ay kayang-kaya niyang gawin. Kapitan Aragon, kailangan mo kami sa labang ito. Seryosong pangungumbinsi sa kanya ni Camagno. Anong ibig mong sabihin, Camagno? Takang tanong niya sa kanya. Kapitan Aragon, hinakailangan na namin siyang unahan bago ka pa niya o ang iyong pamilya ay tuluyang sakpan. Kung pagtangkaan ang iyong buhay, huwag kang mag-alala. Kasama yun sa prinsipyo o layuning ipinatutupad ni Caterion ang puksain ang lahat ng mga mayayamang salot at mapagsamantala sa kapwa. Labas ka sa problema. Oras na matudas namin si Don Miguel at ang kanyang mga alagang mga aso, hinakailangan lang namin ang iyong basbas. O kung papayag ka sa gusto naming mangyari, sa sinabing yun ni Camagno sa kanya napaisip siya. Ngunit kalaon ay pinigilan niya ito at kanyang sinabi sa kanilang kanyang muling susubukang kausapin si Don Miguel sapagkat nagbabaka sakali siyang baka maawa sa kanya ang matanda at hayaan na lang nito ang lupa sa kanyang pangangalaga. Subalit kinontra yon ni Camando ng makailang beses. Ang katulad niya, Kapitan Aragon, ay walang awa. Wala siyang ipinagkaiba sa kanyang amang si Don Mateo Limboa. Sa sinagot na yun sa kanya ni Camagno, ay nagtaka siya sa kanya kung papaanong nakilala nito ang ama ni Don Miguel. Paanong nakilala mo si Don Mateo, Camagno? Ang tanong niya sa kanya. Si Don Mateo, ang ganid at mapang-abuso sa kapwang ama ni Don Miguel, ay ang dinispatsa ni Caterion dahil sa mga sumbong sa kanya noon ng mga sibilyang kanyang pinagmalupitan at hindi niya binigyan ng sapat na bayad sa bawat mabibigat na mga trabahong ipinagagawa niya sa kanila. Hinalay din niya ang mga asawa ng kanyang mga alipin, sino man sa kanila na kanyang magustuhan, maging ang kanilang mga dalagang mga anak. Inausap siya ng maayos ni Caterion noon na baguhin ang kanyang ugali. Ngunit pinagbantaan pa niya si Caterion, Aragon, nanganganib ang buhay mo at ang iyong pamilya. Sa oras na hindi mo sinunod ang kanyang nais na mangyari, ay paniguradong kikitlan kanya ng buhay. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ganoon pa may, nanindigan pa rin siya at ayaw niyang may mamatay sino man sa kanila ni Don Miguel. Kung kaya't wala nang nagawa pa si Camagno. Sige, Kapitan Aragon, bilang paggalang sa iyong desisyon, ay ikaw ang masusunod. Pero, tandaan mo ito, oras na may hindi magandang mangyari sa iyo at sa pamilya mo, tandaan mo, nasa likod mo lamang kami. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay nagpaalam na ang mga ito sa kanya at tinahak nila ang daang papuntang paanan ng bundok. Naiwan siyang gulong-gulo at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Mabilis naman siyang nilapitan ng kanyang asawang si Aling Corazon. Niyakap siya nito at sinabi sa kanyang kung ano ang kanyang desisyon, ayon din ang kanyang susundin. Lumipas ang gabing yun, Sir Diaz, na halos hindi makatulog itong si Mang Leonardo. Hindi siya makatulog ng maayos. At kung siya'y makakaidlip mabilis din siyang nagigising dahil paulit-ulit siyang dinadalaw sa kanyang panaginip ng isang matandang lalaking hindi niya mahitsurahan. Ngunit sa anyo nito'y alam niyang isa itong matandang lalaking may mahahabang kulot-kuluting buhok, bigote at balbas. Hindi lamang yun, Sir Diaz. Meron itong sinasabi sa kanyang mga katagang, ang nakatadhana ay malapit ng maganap at walang sino man ang makakapigil noon. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng isang matandang lalaking
Hindi niya mahitsurahan sa kanyang panaginip. Kasunod ay ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan at isang pamilyar na huni o tunog na parang galing sa isang uri ng ibon. Sa unay, hindi niya pinapansin yon dahil inisip niyang dala na rin marahil ng kanyang sobra-sobrang pag-iisip kung kaya't kung ano-ano na ang nilalaman ng kanyang panaginip. Subalit paulit-ulit yung nangyayari sa kanyang panaginip, Sir Jess. Pagtataka, ang nooy laman ng kanyang isip na kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Sino ang matandang lalaking paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang panaginip? At ano ang ibig sabihin ng pagguhit ng kidlat sa kalangitan at ng huni o tunog ng ibong kung tawagin ay lawin? Buo na ang desisyon ni Mang Leonardo. Hinding-hindi na niya isusuko ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga butihing mga magulang hanggang sa Leonardo Aragon, hindi ko na kinakailangan pang banggitin sa iyo ang mga katagang magandang umaga sa iyo dahil alam kong hindi magiging maganda ang umaga mo ngayon. Ha 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 ha! Sapagkat naparito kami dahil nais naming sabihin sa iyong ito na ang huling araw ng pananatili mo sa bahay at lupang ito. Ubus na ang mga araw at palugit na ibinigay sa iyo ni Don Miguel. Ha 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 ha! Nakangisi at nakakalokong pagbungad ng pagkakasabi ni Gilbert ang tauhan o kanang kamay ni Don Miguel at kasama nito ang tatlo pa sa kanyang mga alalay nang sila ay pagbuksan ng pintuan ni Mang Leonardo. Hindi ko kailanman kailangang lisanin ang aming lupain. Sabihin mo kay Don Miguel, ipaglalaban ko ang lupang hindi kanya. Kahit saang husgado man kami makarating. May diing pagkakasabi niya sa kanila. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Aragon. Ha 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 ha! Baka hindi mo kilala kung sino si Don Miguel. Kaya kanyang ilibing ng buhay kung gugustuhin niya. Pagkatapos na sabihin yun sa kanya ni Gilbert, ay bigla na lamang lumabas ng kwarto ang 5 mga binatang mga anak ni Mang Leonardo. Galit na galit ang mga itong sinabi sa kanilang na sa kanila ang lupang ipinamana sa kanila ng kanilang mga yumaong lolo at lola. Kaagad namang nakinig ang mga ito nang sila'y sinaway ng kanilang amang si Mang Leonardo. Tandaan mo ito, Aragon. Ngayon pa lang ay mag-impake na kayo ng pamilya mo dahil pag hindi, may kalalagyan kayo. Tandaan nyo, tayo na, mga bata. Pagkaalis ng mga ito pinagsabihan niya ang kanyang asawa at mga anak na magbakasyon na muna sila sa probinsya ng kanyang mga biyanan o sa mga magulang ni Aling Corazon dahil nakakaramdam na siya ng pag-aalala at matinding kaba hindi lamang sa kanyang sarili kundi maging sa kanyang pamilya. Kaagad namang tumugon sa kanya ang mga ito at nagpasyang kinaumagahan na lamang sila bibiyahe papuntang probinsya ng kanyang mga biyanan. Subalit, Sir Jess, pagsapit ng hating gabi ng mismong araw na yon ay sunod-sunod na putok ng baril ang bumutas sa kanilang mismong tahanan at nanggagaling ang mga bala ng baril sa 9 na mga kalalakihang pare-parehong mga armado at may mga hawak na mga matataas na kalibre ng baril, mga nakabonet at nakasuot ng purong kasuotan. Pagkatapos nilang paulanan ng bala ang tahanan nila Mang Leonardo ay mabilis nang tumakas ang mga ito. Butas-butas na ang dingding ng kanilang tahanang yari sa tinistis na matibay na kahoy. Sa ingay ng putok na yon na inilikha ng kanilang mga baril o naturang mga armas ay naalarma at nagsilabasan lahat ng mga residente sa kanilang baryo at doon nila nakumpirmang nang galing ang mga putok ng mga baril sa mismong tahanan ng kanilang kapitan. Nagkagulo at nagpanik ang lahat. Labis-labis ang kanilang pag-aalala sa kung anong masamang nangyari sa pamilya ng kanilang minamahal at respetadong punong barangay. Mabilis namang pumasok ng kanilang tahanan ang hepe at ilan sa kanyang mga tanod, maging ang ilan sa mga kalalakihang residente ng baryo upang alamin ang kalagayan ng pamilya ni Mang Leonardo. At doon
isang kalunos-lunos at kaawa-awang sitwasyon ng pamilya ni Mang Leonardo ang kanilang nasaksihan. Duguan na sa kanilang silid at wala nang buhay pa ang kanyang asawa at mga anak habang sila'y nakaratay sa kanilang mismong higaan. Tadtad ng baril ang kanilang mga katawan. Samantalang si Mang Leonardo ay kanilang nakitang nakadapa sa kanilang mismong sahig. Hindi ito gumagalaw at katulad ng sinapit ng kanyang asawa at mga anak, duguan din ang kanyang buong katawan. Mabilis siyang sinuri ng hepe at ng mga tanod kung siya ba'y may buhay pa. Hepe, buhay pa si Kap. Meron pa siyang pulso, ngunit parang wala siyang malay. Natatarantang pagkakasambit ng isang tanod sa kanyang hepe. Kung ganoon, talian nyo! Pagtulungan natin siyang ilabas dito at dalhin sa hospital. Sagot ng hepe sa kanila at yun nga ang kanilang ginawa. Samantalang pilit na hinahabol ng ilan sa mga kalalakihang mga residenteng may mga sukpit na itak ang dalampasigan kung saan doon tumakbo ang mga naturang salarin upang sumakay ng bangka. Subalit Sir Jess, nahuli na silang lahat dahil nakalayo na ang mga ito. Kritikal ang naging buhay ni Mang Leonardo sa loob ng hospital. Wala itong malay. Labis-labis ang lungkot at hinagpis ang nararamdaman ng lahat ng mga residente sa nangyaring yun sa kanyang pamilya. At isa lang ang kanilang duda, si Don Miguel ang may pakana ng lahat ng yon at ang kanyang mga tauhan. Kumusta na ang naging lakad niyo, Gilbert? Anong nangyari? Ang wika ni Don Miguel sa nooy kararating lang sa kanyang mansyong grupo nila Gilbert. Habang hawak-hawak nito sa kanyang kanang kamay ang basong may lamang mamahaling pulang alak. Sa ginawa naming pagpapaula ng mga bala sa kanyang bulok na tahanan, Don Miguel, ay 100% patay na. Patay na sila. Don Miguel, hambog na pagkakasagot ni Gilbert sa kanyang buteteng amo. Siguraduhin mo lang, Gilbert. Sige, sabihin mo kay Berteng at sa apat niyang mga tauhan na bumalik na muna sila sa kanilang hideout. At pag oras na kailangan kong muli ang kanilang serbisyo, ay ipapatawag kong muli sila sa inyo. Ito ang pera. Ibigay mo sa kanila. Sa susunod na linggo, gusto kong putulin nyo at kalbuhin lahat ng mga puno sa aking sariling lupain. Gibain nyo na rin ang bulok na bahay ni Aragon. Don Miguel, mukhang mahihirapan po tayong gawin yon. Nag-aalalang sagot sa kanya ni Gilbert. At bakit, Gilbert? Ano ba ang inaalala mo? Don Miguel, baka po umalba at pigilan kami ng mga residente sa baryong yan. Kung yan ang inaalala mo, huwag kang mabahala, Gilbert. Dahil kinausap ko na't binayaran ko ng malaking halaga sa hepe na ilan sa kanyang mga kapulisan ay makakasama nyo sa baryong yan. Sila ang bahala sa mga hampas lupang residente ng baryong yan. Sagot sa kanya ng butiting amo. Samantalang, Lumaban ka! Lumaban ka, Aragon! Huwag kang panghinaan ng loob. Maging matatag ka. Dahil malapit nang matupad ang hula. uwi ka ng imahe ng isang matandang lalaki sa kanyang panaginip na kahit pa'y anong gawin niya hindi niya maaninag ang buong hitsura nito na animoy may makapal na namumuong ulap na siyang nakaharang sa kanyang hitsura. Sino ka? At nasaan? Nasaan ako? Anong ginagawa ko sa lugar na ito? Kung saan marami akong nakikitang mga ibong nagliliparan. Litong tanong niya sa kanya. Huwag kang mag-alala, Aragon. Makikilala mo rin ako sa tamang panahon. Teka, ang pamilya ko, ang asawa at anak ko, nasaan sila? Anong nangyari sa kanila? Corazon, asawa ko, mga anak ko. Naiiyak niyang sabi dahil sa paunti-unti na nga niyang naaalala ang ginawang pagpapaulan ng bala ng baril sa kanilang mismong tahanan. Hanggang sa siya'y magising, iginalan niya ang kanyang paningin sa paligid at doon niya nakumpirmang
Nasa loob siya ng silid ng hospital. Binahon lamang po kayo. Salamat po at kayo po ay nagising na. Dinig niyang sabi sa kanya ni Mang Alvaro, ang kanyang hepe ng mga tanod. Nakita niyang may mga benda ang kanyang katawan na merong mga tama ng bala. Nakakaramdam rin siya ng pagtirot ng kanyang ulong may benda. Alvaro, si Corazon ang mga anak ko. Kumusta sila? Nasaan sila? Nasaan ang pamilya ko? Punong-puno ng pag-aalalang tanong niya sa kanyang hepe. Huwag po sana kayong mabibigla, Kap. Wala na sila. At nakikiramay kaming lahat sa pagkawala nila. Kasalukuyan po silang nakaburol ngayon sa inyong mismong tahanan. Kap, pasensya ka na. Nahuli kami ng dating. At ni hindi man lamang namin kayo o ng pamilya mo naprotektahan. Nang sandaling yon ay tuluyan na nga bumuhos ang mga luhang hindi na kayang pigilan pa ni Mang Leonardo. Sinisi niya ang kanyang sarili. Huli na ang lahat nang sabihin niyang mabuti pang hinayaan na lamang niyang ang kinin ng gahamang si Don Miguel ang kanilang pag-aaring lupain. Hindi sana mawawala sa buhay niya ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Pinilit niyang bumangon upang sana'y umuwi sa kanilang tahanan upang makita niya ang kanyang pamilya. Ngunit pinigilan siya ng mga nurse at empleyado ng hospital na yon. Humagulgol siya ng pag-iyak. Pinilit niyang papaniwalain ang kanyang sarili. Isa lamang masamang panaginip ang lahat. Nilamon siya ng puot at paghihiganti sa kanyang puso't isipan. Doon lang din pumasok sa isip niya na tama ang mga sinabi sa kanya ni Camagno. Demonyo at walang puso si Don Miguel, sapagkat hindi niya inaasahang hahantong sa lahat ang ganoon dahil lamang sa lupa ang naging kapalit sa buhay ng kanyang pamilya. Don Miguel, patawad po. Sumablay po kaming patayin si Aragon dahil nagdadalawang isip na pagkakabanggit ni Gilbert sa kanyang among si Don Miguel. Huwag kang mag-alala, Gilbert. Alam ko na ang balita tungkol kay Aragon. Natutuwa ako't buhay pa siya dahil gusto kong katakutan niya ako at malaman niyang iba ako sa kanya. Iba ako kung magalit. Ha 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 ha. Pero Don Miguel, paano po kung maghimagsik siya at respetan tayo? Nag-aalalang wika ni Gilbert sa kanyang among butete. Sa tingin mo, may magagawa ang isang taong tulad niya sa atin? Teka lamang, Gilbert. Ba't parang nasisinda ka ata sa taong iyan? Huwag mong sabihing dinadaga ka na ngayon, Gilbert. Huwag mo siyang alalahanin. Dahil pag ginawa niya yon, ay titiyakin kong ako mismo ang maglilibing ng buhay sa kanya. Tandaan mo yan, Gilbert. Detalyado at may diing sabi niya sa kanyang tauhang si Gilbert. Samantalang sa bundok kung saan nagpuputa ang grupo ng mga rebeldeng sina Camagno at ang matandang rebeldeng nagmistulan ng ermitanyo, kung siya'y titingnan ay makikitang seryosong nag-uusap ang dalawa. Magno, nararamdaman ko napapanahon na upang ipagkatiwala ko sa isang tao ang aking mutya, ang mutya ng lawin na matagal ko nang pinakaiingatan. Ang sabi ng matandang si Cateriong kay Camagno. Ano pong hakbang ang dapat namin gawin, Cateriong? Isama mo ang ibang mga tauhan mo. Ilabas niyo ng hospital si Aragon at dalhin niyo dito ang taong matagal ko nang hinihintay. Masusunod po, Cateriong. Pagkatapos na sabihin yon ni Camagno, ay mabilis nitong tinawag ang kanyang mga magkakasama upang ilabas ng hospital si Mang Leonardo. Nanooy labis-labis pa rin ang kanyang pangungulila sa pagkawala ng kanyang pamilya. Sumakto namang wala ang kanyang bantay sa hospital. Kamando, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bakit pilit niya akong itinatayo? At inaalalayang
makalabas sa silid ng hospital na ito? Litong tanong niya kay Kamando at sa apat nitong mga tauhang mga nakasuot ng pangkaraniwang mga kasuotan. Subalit pansin niyang may mga nakabukol na baril sa kanilang mga tagiliran. Huwag kang maingay, Kap. Basta't sumunod ka na lamang sa amin. Kinakailangan mong makalabas ng hospital na ito sa gabing ito. Nagpatianod na lamang siya at kanyang sinunod ang kanilang gustong mangyari sa dahilang yun din ang kanyang gustong mangyari, ang makalabas ng hospital na yon upang kanyang masilayan sa huling pagkakataon ang kanyang mga pinaglalamayang pamilya. Bagamat iniinda pa rin niya ang sakit ng kanyang mga sugat sa kanyang may mga bendang katawan, subalit pinilit niyang maglakad hanggang sa sila'y nagtagumpay na pasimpleng makalabas at makalayo sa hospital na yon na hindi sila napapansin ng mga tao doon. Dinala siya sa dalampasigan nila Kamagno at isa-isa silang sumakay sa bangkang dimotor. Mabilis na pinagana ng isa sa mga kasama ni Kamando ang makina ng naturang bangka hanggang sa ito'y tumakbo ng papalayo sa dalampasigan ng bayan na yon. Tumigil ang bangkang kanilang sinasakyan sa isang pangpang kung saan sa itaas nooy makikita na ang mga kakahuyan. Umakyat sila doon at tinahak nila ang daang madamo, mapuno at masukal patungong kasulok-sulukan ng gubat. Hirap man si Mang Leonardo dahil sa paghapdi at kirot ng kanyang mga sugat. Subalit nagpatuloy siya at pinilit niyang maglakad at ihakbang ang kanyang mga paa gamit lamang ang di bateriyang mga flashlight. Ayon ang kanilang nagsisilbing liwanag sa daan ng mismong gabing yon. Isang malaking punong akasyang ginagapangan na noon ng mga naglalakihang mga baging at nagtataglay ng mahahaba at naglalakihang mga sanga ang kanyang nakitang kanilang tinigilan. Anong ginagawa natin dito, Kamando? Sa tapat ng malaking punong akasyang ito? Nagtatakang tanong niya, subalit hindi siya nito sinagot. Salip ay nakita niya itong dumampot ng bato at ibinato sa mismong katawan ng punong akasya. Sir Jess, ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha at pagtataka ng mga sandaling iyon dahil nang tumama ang maliit na batong yun sa mismong katawan ng malaking punong akasya. Umuga ito, Sir Jess, at naglaglagan pa ang mga dahon nito sa lupa. Pagkatapos, tayo na sa likuran ng punong akasya. Dinig niyang wika ni Kamagno at pagkatapos ay pinagtulungan siyang alalayan ng kanilang mga kasama papuntang likurang bahagi ng punong akasya. At mas lalo pa siyang nabigla at nagulat dahil nang sila ay nasa mismong likurang bahagi na ng katawan ng malaking punong akasya, nakita niya ang mga bilang ng mga kubo-kubong. Alam niyang pag-aari ng mga rebelde. Gulat at halong pagkataka ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya akalain sa likurang bahagi ng akasyang iyon ay doon niya makikita ang kuta ng mga rebelde. Hindi man lang masumpungan ng mga militar. Nakita niya ang isang matandang lalaking nakatayo at may tungkod, at kung ito'y titingnan ay isa itong ermitanyo at siya ay si Cateriong. At wari, kanina pa ito naghihintay sa kanila doon. Cateriong, kayo po? Ang nanghihinang tanong niya sa matanda. Ako nga, Aragon. Kumusta ka na, Magno? Pagkatapos niyang banggitin ang pangalan ni Kamagno, ay isa-isa na ang mga itong lumabas ng kubo ni Cateriong at naiwan silang dalawang magkaharap sa maliit na misang gawa sa kawayan. Aragon, una sa lahat ay tao sa puso kaming nakikiramay sa pagkawala ng iyong asawa at mga anak. Nang marinig niyang sinabi yon ng matanda sa kanya, ay napalitan ng kalungkutan ang kanyang hitsura. Nawala ang kanina lang ay pagtatakang maaaninag sa kanyang hitsura. Ang lahat ay may dahilan, Aragon.
may dahilan kung bakit nangyari sa buhay mo ang isang masasabing mabigat na pagsubok. Aragon, Ano po bang ibig niyong sabihin, Caterion? Aragon, hindi ka ba nagtataka kung bakit sa dinami-raming tama ng bala sa iyong katawan ay nagawa mo pa rin makaligtas sa tiyak na kamatayan? Sa narinig niyang sinabing yon sa kanya ni Caterio, ay mas lalo pa siyang naguluhan sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pinupunto nito. Caterion, ano po bang gusto niyong sabihin? Aragon, dumating na ang taktang oras na ikaw ay magkakaroon ng isang pambihirang kakayanan. Kakayanang wala o hindi taglay ng isang ordinaryong tao. Caterion, wala po akong naiintindihan sa mga sinasabi niyo. Paano po ako magkakaroon ng sinasabi niyong pambihirang kakayanan kung ganito ang sitwasyon ko ngayon? Teka, mabuti at natatandaan mo na, Leonardo Aragon. Tama ang nilalaman ng isip mo. Ang boses at imaheng paulit-ulit mong nakikita at naririnig sa iyong panaginip noong mga panahong ikaw ay nasa matinding depresyon ay walang iba kundi ako. Revelasyon sa kanya ng matanda. Ang tunog ng huni ng lawin sa aking panaginip. Anong ibig sabihin noon? Busilhak at ginintuhan, Aragon, ang iyong kalooban. Bagay na bihirang makita sa ibang tao. Wala kang ibang hinangan at inisip kundi ang kabutihan at kapakanan ng iyong pamilya at maging ng ibang tao. Ang huni ng lawin sa iyong panaginip ay simbolo ng mutyang nakatadhana ng ipagkaloob ko sa iyo. Ikaw, Aragon, ang hahalili o papalit sa akin bilang leader ng samahang ito. Pagkatapos na sabihin yon, sa nooy nakaawang na ang bibig dahil sa matinding pagtataka na si Mang Leonardo ay dahan-dahan nang hinubad ng matanda ang kanyang suot na kwintas kung saan ay meron itong nakapalawit na isang kuko ng lawin na siyang birtod o mutya o agimat ng matanda. Iniabot ito ng matanda sa kanya pagkatapos ay, tanggapin mo at isuot mo ang kwintas na ito, Aragon, sapagkat ito ang magiging mutya mo. Ang mutya galing sa kuko ng lawin. Hindi naman niya binigo ang matanda. Tinanggap niya ang naturang kwintas at pagkatapos ay kaagad-agad na nga niya itong isinabit sa kanyang leeg. Pagkalapat pa lamang nang nakapalawit na kuko ng lawin sa kanyang dibdib ay siya namang bigla ang pagdagundong ng kulog at pagguhit ng kidlat sa kalangitan at ang bigla ang paghuni ng isang lawin na wari nagbubunyi sa kanyang pandinig. Hindi lamang yun, Sir Jess, ang kanyang napansin dahil paunti-unti na niyang nararamdaman sa kanyang katawan o sa kanyang buong katawan ang kakaibang kuryenteng gumagapang sa kanyang katawan na siyang nagbigay sa kanya ng kakaibang ibayong lakas, kisig at liksi sa kanyang katawan. Nararamdaman niyang nawawala ng lahat ng sakit sa kanyang katawan na kanina lang ay kanyang iniinda. Caterion, anong kababalaghan ba ito? Nagtatakang pagkakasabi niya sa kanya. Tandaan mo, Aragon, totoong ang mundo na ating ginagalawan ay binabalot ng misteryo at kababalaghan. Kaya, sa mga nakikinig ngayon na hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito at mahilig ka
Sa mga kwentong kababalaghan na kagaya ng naririnig mo ngayon, hinihiling lamang po namin sa inyo na mag-subscribe na kayo at pindutin niyo ang notification bell upang palagi kayong updated sa lahat ng mga kwento sa channel na ito. Hindi lamang yan ang mga kakaibang mapapansin mo at mararamdaman mo sa iyong katawan, Aragon, kundi marami pang iba. Ha 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 ha! Ikaw na ngayon, si Commander Lawen, isang pinuno ng mga rebeldeng iba sa lahat ng mga rebeldeng may paninindigan. Gamitin mo ang mutyang yan upang ipagpatuloy ang naudlot mong hangarin na pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga taong niyuyurag at inaapakan ng mga taong kanid sa kayamanan at kapangyarihan. At mana niyang pasasalamatan ng matanda, ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanya, sa maniwala man kayo o hindi, Sir Jess, ay wala akong pakialam sa inyo dahil wala na ito sa kanyang mismong harapan. Lumabas siya ng kubo at nagpalingalinga sa labas. Subalit, mabuhay si Commander Lawen! Mabuhay ang ating bagong pinuno! Dinig niyang pasigaw na pagkakasabi ni Camagno at ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Lahat sila'y nagbubunyi ng gabing yun, Sir Jess. Kamando, si Kateryong, nasaan siya? Ba't bigla na lamang siyang nawala sa aking paningin at sa aking harapan? May dapat kang malaman, Commander Lawen. Marahil ay naniniwala ka na ngayon sa misteryo at kababalaghan ng mundong ating ginagalawan. Uwi ka sa kanya ni Camagno. Mabilis naman siyang sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos ay isang revelasyon ang kanyang nalaman ng mismong gabing yon. Si Kateryong ay hindi natin katulad. Isa siyang ermitanyo. Isa siyang propeta ng mga mabubuting diwata. At siya ang tumulong sa amin noon at magpasa hanggang sa ngayon upang tuparin ang ating layuning tulungan ang lahat ng mga humihingi ng tulong. Isa siyang mabuting ermitanyo, Commander Lawen, at walang sino man ang makakatunton sa ating kampong ito sapagkat nananatili lamang sa paningin ng mga taong tagalabas na isang malaking punong akasya ang nasa kanilang harapan. Ngunit ang totoo, Commander Lawen, ang siyang nagsisilbing tagabulag sa kanila upang hindi tayo matunton ng mga taong tagalabas. Paliwanag sa kanya ni Camagno at doon niya napag-alaman ang lahat na ang dahilan pala kung bakit hindi magawa-gawang makorner ng mga militar ay dahil sa malaking punong akasyang yon. Matagal na panahon ka na niyang hinihintay, Commander. Sinusubaybayan ka niya mula pa sa iyong pagkabata at ang nangyari sa pamilya mo ay hindi niya kayang pigilan dahil yun ang talagang nakatadhana sa iyo. Ano ang balak mo ngayon, Commander? Tanong sa kanya ni Camagno. Kailangan kong makita ang aking asawa at mga anak. Kinakailangan ko silang makita, Camagno. Sagot niya kay Camagno. Masusunod, Commander. Tinawag ni Camagno ang tatlo sa kanilang mga kasamahan upang kanilang magiging kasama upang pumunta sa kanilang tahanan. At ng mismong oras na yon ay naglakad na nga sila patungo sa kanilang baryo. Commander Lawen, tapikin mo lamang gamit ng iyong kanang palad ang iyong kanang hita dahil hindi ka makikita ng sinumang tao sa burol ng iyong pamilya. At yun din ang gagawin mo upang ikaw ay bumalik sa dati. Hindi pa napapanahon, Commander, na makita ka ng sinuman sa iyong mga kabaryo hanggat nabubuhay pa si Don Miguel at ang mga tauhan niya. Paalala pa sa kanya ni Camagno at yun nga ang kanyang ginawa. Subalit hindi pa man sila nakakarating sa kanyang tahanay. Malinaw na nga niyang nakikita ang kanilang tahanan kahit pa'y may kalayuan pa ito sa kanilang kinaroroonan. Tahimik at walang tao sa kanilang mismong balkonahe at tanging liwanag lang ng nag-iisang Petromax ang kanyang nakikita sa kanilang balkonahe. Huli na nang maalala at mapagtanto niyang
Nailibing na pala ang kanyang asawa at mga anak. Humagulgulo siya ng pag-iyak habang walang tigil ang pagbuhos ng biglaang pag-ulan. Nang mismong gabing yon, habang siya'y makikitang nakayuko at nakaluhod sa lupang damuhan, sa bawat panaghoy niya'y, sa bawat panaghoy na kanyang ginagaway, siya namang pagguhit ng matatalim na kidlat sa kalangitan na animoy nakikidalamhati rin sa kanya ang panahon. Paghihiganti Sir Jess, para sa kanyang pamilya, ang nooy nilalaman ng kanyang puso't isipan. Ipinapangako ko sa inyo mga anak, asawa ko, ibibigay ko sa inyo ang hustisyang hindi kayang ibigay ng mga alagad ng batas. Wika niya ng pabulong sa kanyang sarili na buo na sa kanyang isip, nakitlan at wakasan ng buhay si Don Miguel at maging ang kanyang mga tauhan. Damay na rin ang iba pang mga kagaya niyang malahayop ang pag-uugali, mga taong kanid at mapang-abuso ng kanilang kapwa, lalong-lalo na nga sa mga taong mahihirap. Commander Lawin, alam ko ang mga sakit sa mga sugat sa iyong puso at alam ko rin ang namumuong plano sa isip mo, pero kinakailangan muna nating magpalamig o magpalipas ng mga ilang araw bago tayo kumilos, sapagkat natitiyak kong ang pagtakas mo sa ospital ay nakarating na kina Don Miguel. Kinakailangan mo munang kabisaduhin ang mutyang nasa iyo ngayon kung papaano ang tamang paraan ng paggamit niyan. Tayo na po, Commander Lawin. Wika sa kanya ni Camagno, at yun na nga ang kanilang ginawa. Bumalik sila sa kanilang kampo at sa paglipas ng mga ilang araw ng kanyang pananatili doon, nagtagumpay siyang matutuhan ang mga usal upang mapanatili ang bisa ng kanyang mutya, lalo na kung papaano ito gamitin. Marami itong kakayahang wala sa ibang mutya dahil ang mutyang yon ay sadyang nilikha para sa isang taong gaya niya upang ipagtanggol ang mga taong inaabuso, inaapakan ng mga taong sakim sa kayamanan at kanilang kapangyarihan. Hindi na mahalaga sa akin kung nasaan man si Aragon. Subukan niyang magparamdam sa akin o magpakita man lang. Tinitiyak kong maging anino niya ay dudurugin ko. Tawagin mo, Gilbert, ang grupo ni Berting at dalhin mo dito. Dahil kinakailangan na nating pumunta sa baryong yan. Bukas na bukas din, kasama ang mga kapulisang aking inupahan. Teka lang, kumusta na pala yung mga minerong kinuha mo? Ano bang balita sa kanila? Kinakailangan na nating makuha sa lalong madaling panahon ang mga gintong nakabaon sa lupang pag-aari ni Aragon. Ha 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 ha. Areglado na po ang lahat, Don Miguel. Bukas na ang kanilang dating. Mga kilala at maaasahang mga minero ang mga yon, sagot ni Gilbert sa kanyang butiting amo. Samantalang ng mismong gabing yon, habang abalang-abala sa pagpapaikot ng basong may lamang alak ang grupo nila Berting at paghitit at paghigop ng ipinagbabawal na drogay, naalarma ang mga ito dahil bigla na lamang silang nakarinig ng mga batong bumabagsak at gumugulong-gulong pa sa yerong bubong ng kanilang hideout, at nagkataon pang nakapwesto ang kanilang pinagtataguan sa bundok malayo sa mga kabahayan. Natigilan ang mga ito at nagkatitigan muna sa isa't isa. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang dinampot ang kanilang mga tig-iisang armas o baril at isa-isa silang lumabas ng kanilang hideout at iginala nila sa paligid ang kanilang mga paningin at iniumang ang kanilang mga dalang baril sa paligid. Ngunit wala silang nakitang tao o maging hayop man sa paligid. Lumabas ka! Huwag kang duwag, Letze! Matagal na kaming takot, kaya huwag mo kaming takutin. Pasigaw na hamon ng pinunong si Berting sa paligid. Ngunit nananatiling tahimik lamang ang paligid ng gabing yon. Tunog lamang ng kulisap ang kanilang naririnig. Boss, tayo na sa loob. Baka mga paniki lamang yun na may dalang pagkain. Kaya parang kumakalabog ang aray! Hindi na naituloy pa. Nasasabihin sana ng isa sa kanyang tauhan
Dahil sa kanila itong nakita nang tumimbuwang sa lupa at sapo-sapo nito ang kanyang noo, ang kanyang noong duguan at iniinda ang sakit noon. Dahil sa tumamang bato sa kanyang ulo, nangangangawa na ito at nagmistulang bata kung titingnan sa nangyaring yon. Sa isa sa kanyang mga tauhay ay sabay-sabay na nga nilang niratrat ng kanilang dalang baril ang paligid kung saan-saan tumama ang kanilang mga bala habang sumisigaw si Berting at hinahamon nito kung sino man ang may gawa noon sa isa sa kanilang kasama nang bigla na lamang pumalahaw nang sabay-sabay silang apat, kabilang na nga itong si Berting. Dahil sunod-sunod at walang tigil silang pinapatamaan ng mga batong hindi nila alam kung saan nanggaling at tumama ang mga bato sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Bilis, takbo! Pumasok tayong lahat sa loob ng hideout! Takbo! Pasigaw na utos ni Berting sa kanilang lahat. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakapasok ang mga ito sa nakabukas na pintuan ng kanilang hideout, ay tinadtad na ang kanilang katawan ng mga balang galing sa mga armas o kargada nila Commander Lawin na nooy nakapwesto at nakadapa sa mga lupang damuhan sa paligid ng kanilang hideout. Sila ay makikitang napapaiktad at napapasayaw ng tsa-tsa sa tuwing binubutas ng bala ang kanilang mga katawan. Naghihingalong nilapitan ng isang lalaking nakasuot ng salakot at bahagyang natatakpan ng salakot na yon ang kabuuan ng kanyang hitsura. Nakasuot ng kupas na long sleeve at sinaunang maong na pantalon at may hawak na mahabang baril. Si Berting na nooy hirap ng huminga, bumubulwak na rin ang kanyang tugo sa kanyang bunganga. Sino ka? Litsugyas ka! Anong kasalanan namin sa iyo? Naghihingalong tanong niya sa misteryosong lalaking nakatayo sa kanyang harapan, kung saan paunti-unti nang makikitang lumalabas na sa kanilang pinagkukublihan ang iba pa sa mga rebeldeng kasama ni Commander Lawin. Nakabulagta naman sa lupa ang malapit ng malagutan ng buhay na si Berting. Ako lang naman ang taong inyong inalisan ng asawa't mga anak. Animal ka! Sagot sa kanya ni Commander Lawin. Aragon! Hindi na naituloy pa ni Berting ang kanyang sasabihin dahil tinadtad na siya ng bala ng gigil na si Commander Lawin. Humanda ka, Don Miguel Guerrero Limboa, kung sino ka man, dahil ikaw na ang isusunod ko. Wika ni Commander Lawin sa kanyang sarili. Iniwan nilang nakabulagta at wala ng buhay ang katawan ng 5 at kanila pang sinunog ang kanilang hideout bago sila tuluyang lumayo sa lugar na yon. Samantalang makikita namang abalang-abala sa malaking mansyon ang lahat ng mga buwayang kapulisang binayaran ni Don Miguel. Abalang-abala sa pag-iinuman, ganoon din ang iba pa sa mga tauhan ni Gilbert at ni Don Miguel. Nagkakasiyahan ang mga ito na parang mayroong okasyong magaganap sa loob ng malawak na bakuran ni Don Miguel. Sa malawak na salas na may nag-uusap ng seryoso ang hipi ng mga pulis ng naturang bayan, isa ring masiba at matakaw sa pera at si Don Miguel. Pinagplaplanuhan nilang maigi ang tungkol sa kanilang gagawing pagmimina sa lupaing totoong pag-aari ni Commander Lawin. Ang mangmang at walang utak na si Leonardo Aragon, manang-mana sa kanyang amang walang pinag-aralan. Dahil lang totoo, Hepe, Pike ang titulong ipinakita ko sa kanya. At paniwalang-paniwala ang siraulong Kapitang Aragon na yon. Sige lang, Hepe, uminom pa tayo ng mamahaling alak na ito. Dahil bukas na bukas din, dadanak ang dugo ng mga residente sa baryong iyon. Sa oras
na sila ay magmatigas. Ha 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 ha. Malademonyong ngisi ng butiting si Don Miguel at ganoon din ang nasabing kaharap niyang hipi ng mga pulis nang biglang ha 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 ha. Mukhang malabo na atang mangyari ang sinasabi mong yan, Don Miguel. Ha? Sino ka? Hintakutan at nabibiglang tanong ni Don Miguel sa isang taong seryosong nakatayo sa gilid ng kanyang matibay na pintuan. Isang lalaking nakasalakot, naka-long sleeve at pantalong kupas, may bitbit na Armalite, at siya, Sir Jess, ay si Mang Leonardo Aragon, o mas kilala na nga si Commander Lawin. Litsugas ka, animal ka! Sino ka? At paano ka nakapasok dito nang walang pahintulot? Pagkatapos niyang sabihin yun kay Commander Lawin, ay pasigaw at paulit-ulit nitong binabanggit at tinatawag ang pangalan ng kanyang mga tauhan. Subalit walang tumutugon sa kanya, ni isa man sa mga ito, at ang kanina ay maingay sa labas dahil sa mga nagkakasiyahang mga pulis at mga tauhan niya ay bigla na lamang nawala at napalitan ng nakabibinging katahimikan. Mabilis namang binunot ng hepe ng mga pulis ang kanyang baril na nasa kanyang tagiliran. Ikinasa at ipinutok kay Commander Lawin. Animal ka! Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng mansyon. Subalit, nagulat ang dalawa dahil sa bigla na lamang lumitaw sa likuran ni Hepe, si Commander Lawin. Pinukpok niya ito ng malakas ng kanyang hawak na isang baby Armalite. Bumulagta ang hipi sa sahig at nawala ng malay. Pagkatapos ay marahan niyang ibinalig ang kanyang paningin sa butiting si Don Miguel, na nooy banaag na ng pinaghalong gulat at pagtataka ang kanyang hitsura. Ikaw si... Oo, Don Miguel. Ang taong ginago mo at inabuso, sinagad mo ang pasensya ko, Don Miguel. At ngayon, dumating na ang tamang oras ng aking paniningil. Hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng mga taong kagaya mong may sa demonyong pag-uugali. Paulit-ulit na tinawag ni Don Miguel ang lahat ng mga tauhan niya upang humingi ng saklolo sa kanila, at hindi pa ito nakontento. Lumabas pa ito ng kanyang mansyon at ibinala niya ang kanyang paningin sa labas, at doon niya nakita ang mga nakabulagta na kanyang mga tauhan, maging ang mga kapulisan. Bali na ang kanilang mga leeg at lumipat na sa kanilang likuran ang kanilang mga hitsura. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin kay Commander Lawin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala at mabahala, Don Miguel. Dahil hindi ganyan ang sasapitin mo sa kamay ko, ipapalasap ko sa iyo ang parusang nararapat lang sa isang hayop na katulad mo, nagawa pang magtapang-tapangan ng mga sandaling yon ni Don Miguel kung ano-ano pang paninindak at panlalait sa kanyang katauhan ang kanyang sinabi kay Commander Lawin, hanggang sa isa-isa na ngang pumasok sa mansyon ng mismong kanilang kinaroroonan ang mga rebeldeng kasamahan ni Commander Lawin kasama si Camagno. Anong binabalak mong gawin ngayon sa akin, Aragon? Ang nanginginig niyang tanong kay Commander Lawin. Mamaya, malalaman mo, Don Miguel. Sige na, talian niyo yan. Talian niyo ang kanyang mga kamay at dalhin natin siya sa lupang hindi naman sa kanya. Pero, pilit niyang inaanggin. Nagpupumiglas pa si Don Miguel habang siya'y pilit at pirsahang inilalabas sa kanyang sariling mansyon. Dumating man ang mga kapulisan sa kanyang mansyon, ay wala na ang mga itong inabutang Don Miguel doon. Dinala nila ang nagpupumiglas na si Don Miguel sa bundok sa lupaing mismong pag-aari ni Commander Lawin, kung saan ay nakaabang na doon ang kanyang hukay. Aragon, ano ang hukay na ito? Para saan ito? Hindi ako si Aragon, at mas lalong hindi ako si Leonardo.
Patay na sila. Ipinapatay mo na siya sa iyong mga tauhan. Tandaan mo ito, Don Miguel. Ang kaharap mo ngayon ay si Commander Lawin. At ako ang magiging tinik sa lalamunan ng mga taong katulad mo. At saka, di ba't gusto mong angkinin at makuha ang lupang ito at ang mga kayamanang nakabaon sa lupang ito? Pwes, ibibigay ko sa iyo yan. Pero, buhay mo ang kapalit. May diin at punong-puno ng paghihiganting pagkakasabi niya sa kanya, Aragon! Aragon, para mo ng awa. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Patawarin mo na ako, Aragon! Sa tingin mo, kaya pa bang ibalik ng pagsisisi mo ngayon ang pagkawala ng aking asawa at mga anak? Hindi na, Don Miguel. Hindi na, Don Miguel. Kaya, sige, ibaon niyo at ilibing ng buhay ang walang kwenta at salot na taong yan. Napasubsob pa sa ilalim ng hukay ang nagngangangaw si Don Miguel nang siya'y itulak ng isa sa mga kasamahan ni Commander Lawin sa loob ng hukay na may lalim na lagpas sa isang tao at hindi rin niya magawang umakyat upang makaalis sa hukay na yon dahil sa may tali ang kanyang dalawang magkadikit na kamay na nasa kanyang likuran. Samantalang naging abalang-abala na ang mga tauhan ni Commander Lawin sa paghagis ng mga pinalang lupa papuntang hukay kung saan naandoon si Don Miguel. Hanggang sa tuluyan na ngang napuno ng lupa ang hukay kung saan ay naroon ang kawawang si Don Miguel. Tandaan niyo ito, ang sinumang taong umapi at umabuso ng kanyang kapwa ay ako o ang ating grupo ang siyang magiging tagahatol sa kanila. Parusang hindi nila kailanman makakalimutan at magsisilbing leksyon sa mga taong mapang-abuso, lalong-lalo na sa mga taong mahihirap. Wika sa kanila ni Commander Lawin bago nila iniwan si Don Miguel na kanilang inilibing na buhay. Simula noon, Sir Jess, ay nakilala, pumutok at naging bantog ang pangalan o bansag ni Mang Leonardo na si Commander Lawin sa kanilang lugar sa iba't ibang parte ng Kabisayaan. Makailang beses silang tinutugis ng batas, lalo na nga ng mga militar, subalit mailap ang kanilang grupo dahil ang totoo, mismong si Commander Lawin ang nag-uutos sa kanyang mga kasamahang hanggat maaari ay iwasan ang mga sundalo na tumutugis sa kanila. Marami pa siyang mga taong pinarusahan na mapang-abuso sa mga taong mahihina, mga magnanakaw, rapist at kung ano-ano pa. Kanya na ring natuklasan at nakabisado ang mutyang nasa kanyang pangangalaga. Hanggang sa isang araw noon, Sir Jess, dalawang mama o residente ng isang baryong kanilang pinagkukutaan. Ang hapong-hapong sinadya pa ang kanilang kampo upang humingi ng tulong sa kanila. Commander Lawin, magandang araw po sa inyong lahat. May nais lamang po kaming isumbong sa inyo. Hingal na pagkakasabi ng isa sa kanila. Ano po bang may paglilingkod ng aming commander sa inyo, mga chong? Tanong sa kanila ni Camagno na siyang naging kanang kamay at tagapagsalita ni Commander Lawin. Samantalang seryoso namang makikitang nakaupo at humihigop ng kape si Commander Lawin sa kanilang mismong harapan. Commander, ang isa po sa aming mga kabaryo, nagkaroon lamang po ng pera at kayamanan, ay nagbago na ang ugali. Hindi lamang sa kanyang mga magulang at mga kapatid, kundi maging sa lahat ng mga tao, naging mayabang na at ano, Chong, ituloy mo. Tandaan niyo po na ang aming samahan ay hindi agad nagbibigay ng parusa sa mga tao na inyong isinusumbong sa amin kahit pa siya'y naging masama sa inyo. Hanggat walang matibay na rason ay hindi namin kayo pagbibigyan. Diretsong wika sa kanila ni Camagno. At may ginaasa siyang minor de edad sa aming baryo. Wala na rin nagawa pa ang mga kaanak at magulang ng dalagitang kanyang ginasa dahil pinagbabantaan niya itong papatayin at uubusin silang lahat.
Dugsong na sumbong ng isang mama nang marinig yun ni Commander Lawin sa kanila Bigla itong tumayo mula sa kanyang kinauupuan at buong lakas niyang ibinato ang tasang may lamang mainit na kape. Tumama yon sa katawan ng punong kahoy at nagngingit-ngit ito sa matinding galit. Sino siya, Chong? Ano ang pangalan niya? Siya ba'y taga rito mismo? Sa inyong baryo? O ang taong binabanggit mo? Iritadong tanong niya sa kanilang dalawa. Nagkatitigan muna sa isa't isa ang dalawang mama bago nagsalita ang isa sa kanilang. Opo, Commander Lawin. Anak po siya ni Mang Faustin. Isa po siyang tanyag na mayamang sabongero dito sa aming baryo. At usap-usapan din pong meron siyang tinataglay na mutya sa kanyang katawan. Siya po, Commander, ay si Efren, ang anak ni Mang Faustin na isang binatang sabongerong may mutyang sa gabi. Pagkatapos na sabihin yon ng dalawa kay Commander Lawin ay nagpaalam na rin ang mga ito. Ngunit hindi basta-bastang kumikilos o binibigyang parusa ni Commander Lawin ang sino man sa mga taong inirereklamo sa kanya. Hindi niya agad ito sinisintensyahan ng kamatayan dahil dinadaan niya muna ito sa matinding pagsisiyasat. Ibig sabihin, Sir Jess, pinapasubaybayan niya muna ito sa kanyang mga tauhan. Tinitiyak niyang kung totoo ba ang mga isinusumbong sa kanila o baka naman personal na problema lamang ng mga taong nagsusumbong sa kanila. Kamagno, magsama ka ng ilang mga kasama natin. Matyagan niyo ang bahay ng taong sinasabi nilang si Efren at alamin niyo ang kanyang totoong pagkatao. Utos ni Commander Lawin na siya namang mabilis na sinunod ni Kamagno. Gabi-gabi nilang sinusubaybayan ang mayamang sabongerong si Efren. At kahit saang sabungan man siya pumunta at kanilang napatunayang hindi maganda ang naging pakikitungo ng nasabing si Efren sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kabaryo, lalong-lalo na sa kanyang sariling pamilya. Asalahari ito, Sir Jess, dahil sa kanyang tinatamasang karangyaan. Akala niya wala nang katapusan. Halos lahat ng mga tao sa kanilang baryo ay galit na galit sa kanya. Totoo rin ang balitang ginahasa nito ang isang dalagitang kanyang natipuhan, bagay na inilihim ng kanyang mga magulang o ng mga magulang ni Mang Efren sa lahat ng mga tao dahil sa pagmamahal sa kanya. Dahil sa matibay na nga ang ebidensyang iyon, ay kaagad-agad na nga ikinasa ang isang operasyon at iyon ay angkitlan at sentensyahan ang mapang-abusong si Efren, ang sabongerong may mutyang sa gabi, sa mismong araw na may sabong sa kanilang baryo, kung saan ang makakabangga ng kanyang manok panabong ay ang panabong ng isa ring sabongerong si Don Pacundo. Kasama ni Commander Lawin ang tatlo sa kanilang mga tauhan at si Kamagno ay naglakad sila papuntang sabungan ng araw na yon. Dala ang tig-iisang bayong kung saan doon nila inilagay ang kanilang dalang baril na kanila munang isinausaw ang bunganga ng kanilang mga baril sa putikan o sa tubugan ng kalabaw. Dahil yon ang utos sa kanila ni Commander Lawin upang kontrahin at tablan ng bala ang katawan ni Efren, kahit pa ito ay may taglay na mutyang sa gabi. Palapit ng palapit na sila ng sabungan at kung sila'y titingnan ay parang manok panabong ang nilalaman ng kanilang mga bayong. Kakaibang sigawan sa sabungan ang nooy kanilang naririnig, ingay at sigawang parang nagkakagulo. Kaya naman pala ganoon, Sir Jess, nagsisipagtakbuhan na papalayo ng sabungan ng mga tao dahil sa nag-aalma na itong si Efren. Nakita nilang ginugulpi nito ang tatlong kalalakihan sa gilid ng sabungan at pagkatapos ay hinarap nito ang isang taong may hawak na baril at nakatutok sa kanya. Nakita at nasaksihan nila Commander Lawin kung papaanong lumihis lang at dumulas sa katawan ni Efren ang bala ng baril
galing sa kanilang mismong kapitang. Nagtangtang siya'y pigilan sa kanyang ginagawang pag-aalma. Ngunit nabigo ang kapitan. Papalapit na sa kapitan ang nasisiraan na ng ulong si Efren upang sa kanyang mismong sariling katawan ipuputok ni Efren ang kanyang baril. Ngunit sabay-sabay nang nagsilabasan. Sa gilid ng sabungang merong kakahuyan, sila Commander Lawin. Dinukot nila ang kanilang mga dalang baril sa loob ng bayong at tinadtad nila ng bala. Ang buong katawan ni Efren, tumigil lamang sila nang kanila itong makitang bumagsak na sa lupa at habol na ang kanyang hininga. Pagkatapos nilang gawin yon, ay tumalikod na nga sila sa mismong pinangyarihan at umakyat sa bundok na parang walang pakialam. Iniwan nilang umiiyak ang ama ni Efren na si Mang Faustin habang yakap nito ang katawan ng walang buhay na si Efren. Mas lalo pang umugong at naging mainit sa batas ang grupo at pangalan ni Commander Lawin. Matapos niyang sintensyahan ng kamatayan ang isang taong tanyag na sabungerong may mutyang sa gabi. Isang taong mayaman ngunit naging gahaman at naging mapagmataas sa kapwa. Para sa mga alagad ng batas at sa gobyerno o sa gobyerno ay salot at walang karapatang kumitil ng buhay ng isang tao. Ang katulad ni Commander Lawin, ngunit para sa mga taong mahihirap ay pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga taong inaapakan ng mga mayayaman. Ang ginagawang yun ni Commander Lawin, kinilala ng gobyernong isang kriminal at pasakal ang grupo ni Commander Lawin, lalo na nga si Commander Lawin. Ngunit katakatakang katulad ni Kateryong noon, hindi nila ito mahagilap kahit suyuri na nga nila ang buong kagubatan. Ikaw kaibigan na nakikinig sa ating channel ngayon, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Commander Lawin? Tama ba ang kanyang ginagawa at ipinatutupad? Nakitlan agad ng buhay o sintensyahan ng kamatayan ang mga taong mapang-api sa mga mahihirap at malulupit sa kapwa na hindi kayang solusyonan ng gobyerno? O di kaya'y mali iyon sa iyong paningin? I-comment mo sa baba ang iyong sagot upang ating mapag-usapan. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag nino man. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po.